landmarks and maps sa Philippines. Hindi pwedeng mag-proceed yung bata to the next level kapag hindi yan napasa yung learning assessment. Mabibilib ka talaga sa mga lugar na papasadahan ng iyong jeep. Dahil kahit baguhan sa game development ang grupo, mapapansin mong hawig talaga ang mga lugar na daraanan. Actually, gumamit lang ako ng mga teacher reference na galing sa internet. Mare-recognize mo na yun. Siyempre, kailangan nandiyan dapat yung EDSA Shrine. Hindi yan dapat mawala, tsaka yung Rizal Monument. Nariyan din ang ilang simbahan. May ahensya rin ng pamahalaan, pati Quirino Grandstand at Baywalk iyong masisilayan. Yun nga lang, walang MMDA na huhuli sa iyo at wala ang mabigat na traffic na kainisan mo. Kung sa larangan ng game developing, may ibubuga raw talaga ang mga IT student ng bansa. Gusto natin may ipakita sa kanila na tayo rin ay may kakayahan para gumawa ng ganitong klase ng game at meron din tayong magagandang mga bagay na pwede natin ipakita sa ibang mga tao. At ang mga e-game na tulad nito, napapanahon na raw para ang mga malalaro hindi lang mag-e-enjoy, madarama pa ang kulturang Pinoy. Para sa unang balita, JP Soriano reporting. Oras na para sa unang chika, narito na si Luan D. Luan! Salamat, Igan. Isang malungkot po na balita, mga kapuso. Pumanaw na ang veteranong aktor na si Paquito Diaz. Mismo ang asawa niyang si Mami Nena ang nagkumpirma po ng balita. Eksakto 9:45 kagabi, binawian ng buhay ang aktor sa kanilang bahay sa Daraga, Albay. Isa po si Paquito sa tinitingala sa pagganap bilang kontrabida sa mga pelikula. Siya po ay 73 years old. Samantala, Phil-Canadian YouTube sensation Maria Aragon excited nang makaduet live on stage si Lady Gaga sa concert nito sa Toronto, Canada mamaya. Aminado ang 10-year-old singer na kinakabahan din siya pero ready na raw siya para sa biggest performance of her life today. Todo support naman po sa kanyang pamilya niya both in Canada at maging dito sa Pilipinas. Excited na rin sila para sa performance ni Maria. Siyempre masaya kaming lahat dahil kasi yung buong mundo ang mapapanood siya sa buong mundo. And speaking of Lady Gaga, pansamantalang ng time out muna ang pop diva at nag-ala model sa Paris Fashion Week sa France. And as always, stand out na naman ang singer with her out-of-this-world outfit. Bukod sa pagmamodel, siya rin ang nagsilbing musical director nito. Kaya naman tampok din sa fashion show ang tracks ng kanyang latest album na Born This Way. More showbiz updates sa aking pagbabalik. Balik muna tayo kay Rhea. Salamat, Luan. Sumunod na rin po ang Shell sa oil price hike na sinimula ng Chevron at Sea Oil. Simula ngayong alas 6 ng umaga, piso kada litro ang kanilang dagdag presyo sa gasolina at kerosene. 75 centavos naman ang kanilang dagdag sa kada litro ng diesel. Ang patuloy na pagtaas ng presyo ng crudo sa world market ang dahilan ng price hike. Pakibalita na tayo sa latest sa daloy ng trapiko. Kasama po natin si Love Anjuver. Love! Salamat, Igan! Mga kapuso, eto na po. Abangan nyo na yung inyong magiging future pag kayo lumabas sa inyong mga tahanan. Ano ba? Eto na. Unahin na po muna natin ang aming kinaroroonan. Intersection po ng Rojas Boulevard, Coastal Road, Macapagal Avenue, and Nair Road. Sa mga oras na ito, mga kapuso, medyo maayos-ayos pa naman kung nakakapasok yung mga sasakyan na galing ng Coastal patungo po ng Rojas Boulevard. Pero syempre, sa coastal area, mga palabas ng Coastal, mahaba na po yung pila nila dyan. Ang Macapagal Avenue, walang problema at ang Nair Road ay tuloy-tuloy din po ang daloy ng trapiko ng magkabilang lane. Via GMA Traffic System naman, mga kapuso, silipin niyo po itong North Luzon Expressway sa may Balintawak area. May kita ho natin na magkabilang lane, yung kanan ho ay patungo ng norte at ang kaliwa naman ay patungo ng A. Bonifacio at tumakit ng EDSA. Wala hong kaproblema, napakaluwag pa rin po sa mga oras na ito. Sa C5 Taguig, ganun din, napaka-beautiful ng morning ng ating mga motorista. May kita ho natin ang kanan, patungo naman ho ng Pasig at ang kaliwa patungo ng Bikutan na wala hong kaproblema. Sa may EDSA Kamuning naman, abay doon ho mamumroblema ang ating mga motorista dahil napakabigat na po ng umaga nila dahil napakabigat na ng daloy ng trapiko mula po flyover hanggang EDSA Cubao sa kanang bahaging lane patungo po ng Makati and South area. Ang kaliwa naman po patungo ng Caloocan at Norte ay maayos na maayos pa rin po at walang problema.
Quiapo Day today, expect nyo na po magkaroon ng konting problema dyan po sa may gilid po ng Quiapo Church sa may Quezon Boulevard. 9-0 po ang ating coding ngayong araw na ito. Traffic advisory lang mga kapuso. Magkakaroon po ng fun run of Manila Sports Council. Yan po ay sa March 6, 2011. Yan po sa linggo po yan. Kaya magkakaroon po ng mga road closure. 5 a.m. onwards po, kahabaan ng Rojas Boulevard, southbound lane, mula po Katigbak hanggang Pio Campo. Ang rerouting po, lahat po ng patunang Hilagang Maynila, Pier Zone, Circle ay gamitin po ang Taft Avenue patungo sa destinasyon. Lahat po ng galing sa President Quirino at Taft Avenue ay kumaliwa sa Adriatico. Kanan po sa Pio Campo, patungo naman po sa inyong destinasyon. May reblocking din po palang nangyayari dyan po sa may northbound lane, sa may Quezon Avenue. Nagsimula po yan kagabi 10 a.m. to 3 p.m. hanggang sa 3 a.m. hanggang sa Lunes po yung reblocking na yan. So expect nyo rin pong magkaroon ng pagbagal ng daloy ng trapiko sa area. At yan po muna ang aking update sa ating mga kasadahan at katrapika sa Metro Manila. Ang parin po nag-isang Reyna ng Kalsada, Laura Duvers, Malmanjo na Road Flying. Balik sa iyo, guys. Salamat na, at ang hiling namin mamaya, exclusive. 45 bahay sa Sukat, Parañaque na tupok sa sunog. Tricycle at motorsiklo bumangga sa poste ng kuryente sa Lawag, Ilocos Norte, 2 patay. At narito na po sina Connie at Susan at si Chicharon. Salamat, Igan. Yan. Parang magic daw ang paggawa ng original na Pinoy chichirya. Ano pa nga ba kundi chicharon? Ito nilalanta ka na nga ho namin. Pero nyo naman kasi ha, ang malambot na taba ng baboy nagiging malutong.